So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa napakarami niyo pong mga katanungan. And hopefully, masagot ko na po yung iba't iba yung mga katanungan dito ng maayos. Okay? So anyway, bago po natin to simulan, isa lang palagi ang aking hinihiling. Huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin ang sarili niyong katanungan basta tungkol sa pagmamanok. Ako pong bahalag sumagot niyan para sa inyo. Okay? Kung nagawa nyo na po yan, simulan na po natin kaagad para makarami tayo ng katanungan na sasagutin o masagot ngayong araw na to. So, ang unang katanungan ay galing kay Ruben Lara. Ayan. So, Ruben, mega shoutout sa iyo and ito yung katanungan mo. Good morning, Idol. Kamamay, gaano kadami yung ihahalo na Jackie Oats sa pagkain ng isang manok? Alam niyo mga kamanok, ang daming nagtatanong nito. Kasi hindi po kayo po pwedeng sumobra. Hindi rin naman po pwedeng kumulang. Dapat po may saktong dami lang ng porsyento na dapat inihahalo dun sa pagkain ng inyong mga alaga, which is yun po talaga ang maganda. Actually mga kamanok, dito sa atin, sa bansang Pilipinas, yung klima natin dito hindi masyadong lumalamig ng sobra. Okay? 2 season lang meron tayo, tag-ulan at tag-araw. Hindi kagaya sa ibang bansa na talagang umaabot na nagiyelo po talaga yung kanilang kapaligiran sa iba't ibang klima na meron sila. Kaya i-advise, 10% lang po ang ihalo po ninyo na fermented Jackie Oats sa pagkain ng inyong mga alaga. Or else, kung halimbawa hindi nyo po makuha yung sagot na 10%, ganito na lang. Kung kayo is nagbibigay ng 30 to 35 grams, maghalo lang po kayo ng 20 pieces o 20 na butil ng fermented Jackie Oats sa 30 to 35 grams. Sapat na po yon. O kaya naman, sa 35 grams, maghalo kayo ng 3.5 grams na fermented Jackie Oats. Equivalent to 20 pieces din po. Ganun din po yon. Kung titimbangin niyo po sa gramo, 3.5. Yan po ang 10% ng 35 grams. Kung inyo naman pong bibilangin, 20 pieces po yan ng fermented Jackie Oats. 20 pieces na butil ng fermented Jackie Oats. Okay? So, Ruben, Lara, sana nasagot ko yung katanungan mo. So, next question po tayo. Okay. So, ito galing kay Maribel Brutas. Idol, yung sa akin, bumubula yung tubig. Pwede na bang ipakain sa manok? Alright. So, ang daming nakakapansin nito pagdating sa fermentation ng Jackie Oats. Kapag ang ginamit nyo po is mineral water sa pagbababad ng Jackie Oats, lalabas at lalabas po talaga yung parang may puti-puti. Yung mas maganda nga may bula-bula na malalaki o marami hanggang sa yung ibabaw makikita nyo pagising nyo sa umaga, punong-puno ng kulay puti. Ibig sabihin, ferment na po yung fermented Jackie Oats po ninyo. Yan na po yung kagandahan, yan na po yung kasarapan, yan na po yung talagang punong-puno ng good bacteria like natural amino acid, yan po nagpapabulto, natural vitamin B12, yan po ang nagpapapula ng mukha, calcium, yan po nagpapaganda ng build ng buto ng inyong mga alaga, enzymes, yan po nagpapaganda ng overall health ng inyong mga manok, meron din po yung probiotics, yan po ang ginagamit ng manok para makuha niya po ang lahat ng good source of nutrients na ibinibigay ninyong pagkain, vitamina sa inyong mga alaga. So, pag nakita niyo po yung puti-puti, yung parang bula-bula, okay? Yan po ang kasarapan. Ibig sabihin, ferment, napakaganda po niyan. Huwag niyo pong itatapon. Meron kasing nag-comment meron kasing nag-message sa akin na itinatapon daw niya yon yung puti-puti. Kala daw niya masama. Pero hindi po, yun po ang maganda. Doon po nanggagaling ang sustansya ng fermented Jackie Oats. Huwag niyo pong aalisin yun. Okay? So maliwanag po tayo mga kamamay ha. Pag nagkaroon po ng puti-puti, sign na maganda po ang ginawa ninyong fermentation. So Maribel, sana nakatulong ang kasagutan ko. So next question tayo. Okay. So, ang next question natin ay galing kay Johnny D. Subs. Boss, bakit nagbabad ako ng Jackie Oats? Bumaho naman ang amoy. Okay, so puro Jackie Oats yung tanong. Anyway, mas maganda kasi interesado po kayo. Ang fermented Jackie Oats, normal po ang pag-asim o yung pagbaho niya.
normal po yan. Kung namaho po ang amoy ng fermented Jackie oats ninyo, normal po yan. Basta ang titingnan po ninyo, maganda po yung grains o yung mismong butil nila dapat golden yellow at matataba na po dapat. Okay? Pero kung bumaho, normal po yan. Wala kang dapat ipag-alala. Sadya pong ganyan ang amoy niyan. Yan po ang tinatawag na fermentation process na kung saan lumilitaw, lumalabas ang napakaraming sustansya na maaaring mag-benefits ang inyong mga alaga. Alright? So, maliwanag po tayo ha. Pagka mabaho, wala po kayong dapat isipin na baka ito ay panis, baka ito ay sira. Yan po ang normal na amoy ng fermented Jackie oats. So next question galing kay Aaron Ray Kalinaw. Kamamay, pwede bang magpurga ng nokis kahit may sipon? Okay, so mga kamanok, ang pagpupurga naman ay hindi naman to inuobliga na kailangan mo kaagad gawin. Ang pagpupurga hanggat maaari mga kamamay, kailangan para doon sa mga manok na healthy. It's either sisiw or tandang or pulet, so kung ano pa man, dapat healthy po. Kung meron siyang naunang sakit, which is sabi mo nga may sipon, may halak, kailangan i-priority mong gamutin yung mga respiratory disease. Okay, o kaya naman mga internal diseases na ganyan. Kung may sipon, may halak, o nag-iipot ng kulay puti, berde, pula, o kung ano pa man, i-priority mong gamutin yung sakit nila. Yung pagpupurga, kahit i-adjust mo naman yan ng susunod na araw, ng susunod na linggo, wala kayong magiging problema dyan. Basta, i-prioritize ninyong gamutin is yung sakit. Huwag kayong magpupurga ng may sipon, maghahalo-halo o magpapatong-patong yung stress na kakaharapin ng manok, which is hindi po yun maganda. Okay? So, Aaron, sana nabigyan kita ng konting background, okay, na kung dapat bang purgahin ng may sipon, wag po, kailangan gamutin muna ang sipon nila. Okay, so next question tayo. Ito galing kay Gemma Bagasbas. Boss, ano ang magandang ibigay pag mahinang tumunaw? Okay, pagdating po sa mga manok natin na mahinang tumunaw o mahinang magtunaw, kailangan naaagapan po agad natin yan. Halimbawa, sabihin natin kumakain naman sila, nagtutunaw naman, kaso mabagal. Yung tipong magbibigay ka na ng pagkain sa hapon, malaki pa rin yung butse. Kapag ka ganon, ang advice ko po sa iyo, magbigay ka ng True Grit. True Grit lang muna. Okay pa naman, nagtutunaw, medyo bumabagal-bagal nga lang. Kumakain pero okay pa naman yung droppings, True Grit muna ang gamitin ninyo. At saka mga kamamay, advice ko din, kung alam nyo medyo mabagal magtunaw yung manok, huwag nyo munang masyadong damihan ang bigay ng pakain sa kanila. Kasi makaka-stress yan. Mahina na nga tumunaw tapos dadamihan nyo pa. Baka magbibigay ka na ng pagkain sa susunod, malaki pa yung butsi nga. Sabi ko sa inyo, So, True Grit munang ibibigay ko. Pero kung sakaling ang nangyari naman, nagbigay ka ng pagkain sa umaga, then ayaw nang kumain ng hapon. Tapos ang laki pa ng butsi. So, Voltflex na po ang inyong ibibigay sa inyong mga alaga kapag kaganyan. Kasi si Voltflex, tumutulong yan para tunawin o mapabilis ang panunaw ng manok at ma-digest niya ng maayos yung pagkain na ibinigay po ninyo na hindi natunaw nung hapon na kayo ay magpapakain na. So ulitin ko, kung mabagal pa lang magtunaw, ang advice ko po is True Grit ang gamitin. Kung hindi na talaga nagtunaw, ayaw nang kumain, wala nang gana, ayaw pang uminom, so ang kailangan nyo dyan is Voltflex KQ. Alright, so sana nakatulong So next question tayo. Ito galing kay, hindi ko po pwedeng sabihin to basta ito na lang yung katanungan mo. Boss, tanong ko lang, ano po ba ang mas maganda sa paggamit ng gamot? Ihahalo sa tubig nila or ihahalo na lang sa patukan nila? At bakit? Thank you in advance, sana masagot. Ang ibig sabihin nitong nagtanong is, ano ba daw ang magandang paggamit ng antibiotic? Yung gamot na ibinibigay natin sa alaga. It's either sa painom ba ito o sa pagkain. Ay advice mga kamamay, nasa pagkain nyo po ibigay kung individual po ninyong gagamutin yung isang manok. Sa pagkain na lang po, Kasi po, kung ihahalo nyo po sa painom, possible, minsan ayaw uminom. Minsan naman, iinom lang ng konti, ayaw na. So, kulang po yung intake ng antibiotic. Pero kung ihahalo nyo po sa pagkain, kung kumakain naman yung manok, makukuha niyang lahat, mauubos niya, hindi niya namamalayan habang kumakain siya, nakuha niya na rin yung kanyang antibiotic. Okay? So, ibig sabihin, sumapat yung antibiotic na ibinigay mo sa kanya.
Pero kung halimbawa namang ayaw din kumain, mahinang kumain, ayaw uminom, ang kailangan sa syringe nyo po ilalagay, then extract nyo po sa kanyang bibig. Mas maganda po yun. Okay? So sana makatulong mga kamamay yung mga simpleng katanungan na aking sinagot, hindi man sa inyo lang at kahit sa mga magkakaproblema pa sa hinaharap. So kaya ginagawan ko ng video yung bawat katanungan ninyo kasi gusto ko rin makatulong sa ibang mga mangangailangan sa ibang mga araw, panahon, taon o kung kailan pa man lumipas. Okay? So yun lang muna sa ngayon mga kamanok ang ilang mga katanungan na aking sasagutin. Hopefully makatulong po ito sa inyo. For more videos and advice pagdating sa pagmamanok, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to para sa mas marami pang kasagutan at kwentuhan na ating pagsasaluhan pa. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.